Kumusta mga anak? Ano po? Ay, andun na po pala kayo. Kakapaubos ko pa lang ng aking tindang isda. Pakihan na natin ang kakay niya. Nagparating na inyong ama. Saglit na lamang po ito. Dito na ako, anak. Ano po? Ano po? Thank you. Kumusta naman na yung pagbubulit? Ay, nakakapagod. Kamusta naman ang iyong tinda? Naubos ba? Kape po muna. Salamat. Thank you. Ayos naman. Napaubos ko sa aking mga suki. Ikaw, kumusta ka? Kumain ka muna. Salamat. Sagana naman ang aking mga pananim, kaya lang sakit lang sa likod. Medyo na. Nice, nice. Hindi po ba kayo napapagod maghanap buhay? Oo nga po. Ito yan, anak. Hindi kami napapagod ng inyong nanay kasi dito kami nagkakilala. Dito rin kami lumaki at dito rin kami nabuhay. Kaya Dito po kayo nagkakilala? Kung saan po nagsimula yun? Kwento niyo naman po. Ito yan mga anak. Kwento ko sa inyo. Matagal nang hindi bumuhos ang ulan sa aming nayon. Ang lupa, tila nawalan na ng buhay. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi naming hinayaang tumigil ang aming mga kamay sa pagtatanim. Ang bawat patak ng tubig na ito ay alaala ng aking ama. Si Itay ang nagturo sa akin ng lahat. Sa bawat pagtatanim, sa bawat patak ng pawis, lagi niyang sinasabi, hindi tayo bibigoin ng lupa kung aalagaan natin ito. Ngayon, ako na ang nagdadala ng mga aral niya. Kahit wala na siya, kasama ko pa rin siya sa bawat butil ng lupa at patak ng tubig. Naalala ko pa noong bata ako. Sa gitna ng tagtuyot, itunuro sa akin ng Itay ang halaga ng lupa. Lagyan mo ng tuyong dahon ng paligid ng halaman ninyo. Sabi niya noon, tutulong ito para hindi agad matuyo ang lupa. Ang lupa ay buhay ninyo. Pahalagaan mo ito. Sa gitna ng tagtuyot, alam kong may buhay pa rin. Hindi ko ito ginagawa para sa akin lang, kundi para sa lahat at para sa alaala ni Itay. Sa amin naman, danin niya ang kalaban. Karaniwan itong nagdadala ng malalakas na bagyo at matinding pag-ulan. May kasama pang baha at landslides. Kadalasan kaming gumagawa ng mga kanal para mapanatili namin ang maayos na daloy ng tubig at para maiwasan din namin ang pag-apaw ng mga ilog at estero sa amin. Ibinibilin din lalo na sa akin ng aking inay na dapat ko lagi ilagay sa mga paso ang mga punla at binhi namin. Sa ganitong paraan ba ay mas madali naming may dadala kung saan. Ang buong komunidad namin noon, nag-aayos at nagtatahi ng matrapal at kung ano pang pwedeng gawing silong para protection din sa ulan. Sa tuwing inaasahan namin ang malalakas na ulan at pagbaha, sinisigurado namin itinataas ang mga gamit sa bahay na maaring masira kapag tinamaan ng tubig. Mas mabuti na bang handa kaysa magsisi tayo? Dahil na rin sa matinding pag-ulan noon, maraming baybaying dagat ang binabaha. Nagtutulong-tulong ang magkakapitbahay sa aming lugar para maiwasan namin ang pagkasira ng mga kagamitan at ng mga bangka namin. Dapat lalo na tinitiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga bangka namin para bahanda kami kung sakaling kailanganin naming mag-evacuate. Hirapan lalo kami noon sa hanap buhay, lalo na't hindi kami makalabas na maayos sa dagat dahil na rin sa lakas ng hangin at alon. Panibagong araw, oras na para tumulong sa kalikasan at protektahan ito. Kuya, pwede mo ba kainin ng konting compost? Siguro day mong mayroon niyang match sa ibabaw ha, Siyempre naman. para manatiling basa. Sisiguraduhin ko rin maayos ang distansya nila para hindi sila nagkakaagaw sa mga nutriensya. Pagkatapos natin magtanim, maglagay tayo ng mga pataba, katulad ng mga natural na pataba, katulad ng dumi ng hayop. At pagtapos natin magtanim, magkubay tayo ng maliit sa pagitan ng puno
para maabot ito ng mga tubig. Iwasan din talaga natin na magkakadikit sila, no? Baka magka-root rot, eh. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Nino. Ano naman ang pangalan mo? Ninya. Ganda naman ng inyong pangalan. Salamat. Madalas ka ba dito? Ay, ngayon lang ako dito. Madalas ako dun sa may anong barangay. Pero madalas ka rin gumagawa ng mga gantong gawain para sa kalikasan. Oo, kasi bukod sa nakakatulong to sa atin, mas nakakatulong din to sa ating kalikasan. Ikaw, bakit ka nagtatanim? Siguro dahil na rin sa kabataan ko. Marami rin ang pinagdaanan tungkol sa mga kalikasan. Gusto ko rin makatulong. Doon po pala kayo nagkakilala. Ang galing naman. Grabe po pala talaga ang pinagdaanan nyo noon. Kaya po pala, napakahalaga ng pag-aalaga sa ating kalikasan. Oo, lalo na't nakakatulong to sa mga magulang natin. Kaya po pala ang sipag nyo, Nay, Tay. Kasi ayaw nyong maranasan ng iba ang naranasan nyo noon. Tama yan mga anak. Napagtatto ko talaga noon na ang El Nino at La Nina ay hindi lamang isang hamon. Ito'y nagpapatunay at nagsisilbing pananda sa atin na dapat nating alagaan ang ating daigdig dahil ito ang ating tahanan. Kaya nga dapat alagaan natin ang mga punong itinatanim namin at saka ang paglilinis natin sa kapaligiran. Dahil alam namin na ang mga susunod na henerasyon ang gagamit ng mga punong tinatanim namin. Pwede itong maging tahanan nila, pagkain nila, at lilim. Kumbaga, yung mga pagtatanim at paglilinis namin ngayon ay ginagawa rin namin para sa inyo. Tama ang inyong ina, mga anak. Kaya kung tayo kikilos, kahit maliit na bagay, magiging malaki epekto nito sa atin. Kaya tandaan niyo yan, mga anak, ha? Opo, Tay. Aasahan namin na gagaya kayo sa amin, ha? Opo. Maglilinis tayo, magtatayo tayong mga puno, at aalagaan natin ang ating mundo. Magtutulungan tayo hanggang sa lumaki ang bunga ng ating puno. Opo. Ang pamilya at mga kaibigan namin palagi nagsasagawa ng paglilinis sa baybayin dahil naniniwala kami na ang simpleng mga gawain ay may malalim na kahulugan at epekto. Hindi lang ito tungkol sa mga puno o basura. Ito ay tungkol sa pag-asa. Ang bawat kilos, gaano man kaliit, ay may epekto. Nakakapagod naman yung araw na ito. Pero sulit at nalinis naman. Ninya, ako na magdadala niyan. Ang dami mong dala. Baka nahihirapan ka na. Tara, uwi na tayo. Sa bawat binhi may potensyal. Sa bawat kilos ng malasakit may pag-asa. Sama-sama nating malalampasan ang mga unos at tagtuyot ng buhay at mabubuo ang isang kinabukasang kasing tatag ng kalikasan.
western New York, being measured in feet, not inches. One of the strongest storms ever recorded. A relentless snowstorm. Record rainfall. Record-breaking rainfall. With a new UK record temperature. El Niño is characterized by the warming of sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific Ocean. This warming alters atmospheric circulation, leading to unusual weather patterns. La Niña is characterized by the cooling of sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific Ocean, leading to different atmospheric changes. In the 17th century, Peruvian fishermen observed a period of unusually warm water in the Pacific Ocean, which they named El Niño, after Jesus, as it coincided with the Christmas season. It was not until the 1960s that meteorologists recognized this phenomenon as being linked to the Zarian Oscillation, a fluctuation in atmospheric pressure between Darwin, Australia, and Tahiti. This led to the coining of the term El Niño, Zarian Oscillation, or ENSO. The term La Niña, Spanish for the girl, was introduced in the 1980s to describe the opposite of El Niño. While La Niña had been observed since the 19th century, it was not until the mid-20th century, with the advancement of oceanographic and atmospheric monitoring technologies, that scientists were able to definitively connect this phenomenon to global weather patterns. During normal conditions, trade winds blow east to west, pushing warm surface water towards the western Pacific, causing cold water to rise in the east through upwelling. In El Niño years, weaker trade winds prevent warm water from moving westward, keeping it near South America. This shifts the jet stream, causing warmer, drier conditions in northern US and Canada, while increasing rainfall in the southern US and creating dry conditions in South Asia. When trade winds strengthen, pushing warm water further west and enhancing upwelling in the east, it is called La Niña. If sea surface temperatures drop 0.5 degrees below normal, it is classified as La Niña, which can increase Atlantic hurricane activity. Here are the effects of El Niño and La Niña. El Niño and La Niña have significant impacts on the Philippines. During El Niño, the country experiences prolonged droughts and a drastic reduction in rainfall, leading to water shortages and agricultural losses. This affects crops, reduces food production, and impacts the livelihood of many farmers. The dry conditions also increase the risk of forest fires and reduce the water supply for both households and industries. Meanwhile, La Niña brings the opposite extreme, with above normal rainfall leading to widespread flooding and landslides. Rivers overflow, communities are displaced, and infrastructure suffers severe damage. The increased rainfall also enhances the likelihood of stronger and more frequent typhoons, which can cause further destruction to homes, farmlands, and coastal areas. Together, these climate phenomena create a cycle of extreme weather that disrupts lives and the economy in the Philippines. El Niño causes droughts and water shortages, threatening agriculture and water supplies. The government should invest in irrigation systems, promote drought-resistant crops, and launch water conservation campaigns. Communities can conserve water, set up rainwater harvesting systems, and grow drought-tolerant plants to secure food and water resources. La Niña brings heavy rains, floods, and landslides, affecting the Philippines. The government must build flood control systems,
enhance early warning tools, and implement reforestation programs to reduce flooding and soil erosion. Communities can help by planting trees, managing waste to prevent clogged drains, and participating in disaster preparedness training. Bilang mangingisda, ano ang pinakamalaki epekto ng El Nino o tagtuyot sa inyong hanap buhay pamumuhay po? Napakalaking diferensya pag El Nino dahil tag-init. Mainit daw ang tubig, di umano nung sabi ng matatandang inabot namin. Ang isda daw ay nangingilalim. Kaya mahina ang panguhuli na isda. Sige. Kasunod na tanong po ay, ano naman po kaibahan ng mga naranasan nyo po sa La Nina o tag-ulan kumpara po sa El Nino? Doon sa pag yung La Nina, marami nang nahuhuling isda pag may namamalakaya dahil yun ay malamig na ang tubig. Nalabas na yung mga kainin. Pag nahuli kayo, malayo po talaga sa daan. Malayo po talaga yung Naabot niya po. Malayo dahil ito, dahil pagkita nito yung Marinduque. Yan, mayroong malapit sa Marinduque. Mayroon din namang panahon na kung saan naroon ang isda, doon yun nangangalat. Ano ba yun? Kahit anong panahon po, tag-init ang kanina. Ganun din yung siyempre hinahanap yun sa naroon yung mga kainin. Parang tao, pag yung halimbawa may piyestahan, kung naroon ang kainin, naroon ang tao. Handaan. Yung halimbawa may okasyon, piyestahan, ay di tayo mabista doon. Kaya din ang isda. Di siyempre nadadamihan. Dahil barkadahan yun Bilang magsasaka, ano po ang pinakamalaking epekto ng El Nino tagtuyot sa inyong sakahan po? Sa magtatanim Opo. ay malaking epekto ng pagtatanim natin ng halaman kapag siya ilinyo, mainit. Opo. Ngayon, kung sakali namang sa itatanim natin ang medyo magandang panahon na umuulan, mas malagang epekto ng halaman kasi siya na babasa ang puno para sa gumandang halaman. Opo. Yan. Okay. Ngayon, kung sakali namang yan ay umiinit na umiinit, siyempre hindi naman kasi yun na, siyempre tuyo na yung halaman, abono ang ilalagay lang sa puno. Para maepektuhan yung puno, alam nga, sa makasipsip na ng energy yung puno para siya gumanda rin katawan, ang puno. Opo. Dilig, o di kaya ay didiligin. Yan, sa halimbawa maitang panahon, didiligin natin puno, kung kaya natin diligin sa maraming puno, kung kaya natin shortan siya ng pandilig, yun ang epektado ng pagtatanim natin para siya gumanda ang halaman. Didiligin natin para masuporta natin yung El Nino sa puno ng halaman. Opo. Thank you po. Nakakapagod ano? Oo nga. Gusto mo kumain tayo? Tara, saan ba? May alam ako di yung lugawan. Tara. Sige.